Yo guys, check kamusta mga idol? So kamusta kayo mga idol? So ayan mag-update tayo ngayong Monday morning mga lods no. At ngayon pa lang pasensya na dahil hindi tayo nakapag-upload kahapon at nung Sabado ng gabi kasi medyo inabot tayo ng sakit mga idol. Actually ngayon parang may trangkaso pa nga ako eh. Pero kailangan natin mag-upload ngayon mga lods dahil matindi mga news natin ngayon mga idol. Syempre bago ang lahat, alam niyo na mga lods no, sana palike ng ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, balita, hindi kayo papahuli, subscribe na kayo sa ating channel, no? Alam nyo kasi ng mga kahapon at mga nakaraang araw, dahil nga medyo nagiging hype yung XLM, mga Lodi, no? Ayan yung XLM natin, nag-pump, nag-drop sa 50%. Nako, alam nyo kahit na mayroon tayong nararamdaman tinitignan natin yung mga nangyayari dyan mga lods Ayun, no, sakto sa 50% yan. No? Kita nyo mga lodi. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na 50% technique. So, mga yan, mga loads, no, hindi natin nahuli yung short. Sayang, hindi natin nahuli. Pero yung nag-trade tayo dito nung nag 50% siya, nag-trade tayo ng long ng konti. Kaya lang inabot na tayo sa 50% din, no? Kumbaga, umangat siya dito, mga idol. At ang 50% niya nung bumabayan is dito. No? So, pagka 50% niya, ayun, inabot na ako. Tapos nagpahinga na ako nun. Pagod na. Kumbaga, ano talaga ako nun, sama talaga ng pakiramdam ko. Yung mga muscle ko, yung sakit. Tapos yung tiyan ko kumukulo. Pero at least, nag-profit tayo ng konti dito sa XLM. Pero ngayon, abang-abang tayo dito, mga Lodi. No? At titignan natin. Ini-expect ko, babalik siya dito eh. No? Ini-expect ko, babalik siya dyan. At kasi sa tingin ko pag binalikan niya to tapos na tatagusin niya na to if ever No, kasi kung hindi siya tatagos diyan, mga idol, magiging double top 'yan. Babagsak 'yan. Ganun yung nasa isip ko lang, no? So, titignan din natin 'yon, mga lods, no? Kasi pwede siya maging double top dito eh. Ayan, no? Tapos bumaba siya ng ganun. Pero kung ito, magdidire-diretso, tagusin niya 'yan, doon tayo mag-aabang, no? Pero tignan lang natin. Alam niyo dahil dito sa Excel maraming na FOMO dito, no? Dahil imagine nung umangat to dito mga loads, no? Umangat siya diyan, tapos bumaba dito, no? Kung ikaw naglong dito, kaya lang kasi parang hindi ka maglulong nun eh. Sa tingin ko lang bilang kumbaga gagamitin mo yung emotional mo. Hindi ka maglulong dito eh. Sa tingin ko pero kung may mga naglong diyan, sure. Ngayon, humabol na sila banda dito na. No, nung umaangat na yan. May mga napomo dyan, mga idol. And then, bumaba sila ngayon. So, hindi natin alam kung positive yung portfolio nila ngayon o negative o ano lang, break even lang. So, hindi natin sure. Mga lods, no? Marami nag-PPM sa akin, marami nagsasabi na XLM na sila, binenta na nila yung XRP nila, XRM sila. Which is, kayong bahala dyan mga lods. Kasi ako meron din ako XLM. Kapresyo lang ng mga iba kong coins mga lodi. No? Maliit lang yung hawak kong XLM. At alam nyo naman na yung mga ISO compliance coins mga lodi, sinabi ko na sa inyo na goods yan. No, ano-ano ba yan? Kahit i-research nyo, malalaman nyo yan. XRP, XLM, XDC, Quan, Cardano, HBAR, andyan lahat yan mga idol. Sinasabi ko na sa inyo dati na goods yan. Pero kung ang pangit lang kasi yung nangyayari ngayon, dahil umangat ng nauna yung XLM, sinasabi nila na walang kwenta XRP, ganito, ganyan. Ang kulit niya Which is nasa inyo yun. Feeling ko nakalimutan na nila kung bakit nila binili yung XRP. Feeling ko nakalimutan na nila na kung ano yung reason. Kung nag-research ba sila? 'Di ba? Kasi kung magre-research ka, alam mo yung reason kung bakit mo binili yung coins mo, yung XRP mo. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP o hindi ko sinasabing bumili kayo ng XLM o kahit ano. Huwag kayong maasahin para bumili mag-gold o magbenta ng kahit anong coins. Hindi ako financial advisor. Do your own research mga Lodi. Ayun lang. Mamaya babalikan natin yung news dyan sa XLM at sa XRP. Okay, pero sa ngayon, punta tayo dito sa ating crypto bubble which is ngayong oras. Oras to oras lang to mga Lodi. Medyo kulay green tayo lahat. Ang araw natin, medyo goods din mga Lodi. Ang week natin, medyo may mga double digit na red. May mga double digit din na blue.
Okay? So, normal lang 'to. Alam nyo ngayong yung May natin medyo hindi maganda for me, 'no? Hindi maganda yung naging May natin. Hindi sa XLM, siyempre sa ibang coins. Sa BTC rin, sa XRP, sa Doge, ayan. Kumbaga yung May natin, tignan mo, yung May natin nag-umpisa ng angat eh. Mga idol, no? Kumbaga, gumanon, no? Umangat siya. And then, pagdating ng half ng May, mga Lodi, May 15, dumidiretso na tayo, pabagsak. At dito tayo nag-consolidation, no? Grabe. So, hindi maganda yung May natin. Ang June, ang tanong kung ano mangyayari sa June natin, mga Lods, no? So, ayun yung aabangan natin. Bawi na ba yon mga Lodi? Recovery time ba? Recovery month? O mag-stay tayo ng matagal sa consolidation o mag-downwards tayo? We don't know. So, kaya nga tayo nag-news everyday. Tinitingnan natin yung mga balita sa mundo. Mga Lods, no? At speaking of mundo, grabe si Idol Vladimir Putin, mga Lodi, siya mismo nagsabi, no? The New World Order, no? Sabi niya rito, Russian President Putin, a new world order is taking shape before our eyes. Mga idol, si Putin nagsalita niya na, mga Lods, at alam niyo naman na si Putin is leader din yan, no? So, may mga alam niya na hindi natin alam. Pero nagsasalita siya ng ganyan, ibig sabihin, may chance na totoo yung sinasabi niya at baka totoo talaga yun, mga idol. No? May mga napanood ako mga documentary, may mga nabasa akong mga libro, kahit pa paano nagbabasa naman tayo ng libro, mga Lodi. Doon ko na naalala ko yung mga na ano ko na hindi naman daw talaga yung mga president yung mga leaders. I mean, specifically, meron talaga mga leader sa mundo na hindi natin kilala. No, siguro kilala natin pero hindi natin alam na sila 'yon. Mga idol, siguro nakikita natin sa TV, nababalita ni Jeblo kung sino itong tao na 'to, ganito ganyan, pero hindi natin alam na siya isa pala siya sa mga leader ng mundo, di ba? Hindi natin alam 'yun. Yung iba sinasabi yung Papa daw isa rin sa mga leader ng mundo. So hindi natin alam, no? Pero si Putin 'to nagsalita, hindi naman 'to yung mga kahit sino lang eh, mga idol eh. Unang sinabi ni Putin nung nakaraang news natin, halos lahat ng trabaho mawa-wipe out ng AI. Soon, inevitable daw yun at hindi na daw yun maayos, no? So, isa yun sa mga sinabi niya. At ngayon, sinabi niya naman, a new world order is taking shape before our eyes. So, parang merong alam si Putin na mangyayari na hindi natin alam, no? Grabe. Ito nga, alam niyo kung saan to? Sa France to, mga idol. No, talaga nga, yung mga migrants, mga Lodi, nagagawa nila to sa bansang France. Sabi nga rito, Paris pala, sorry. Paris burns again today after PSG win. Cars torch, a shop looted, cops attack. Not celebration, pure savagery from field, multiculturalism, and unassassinated third world migrants. France nga. France is paying the price for open borders. Wake up or burn, mga loads, no? Sa tingin nyo kung sa Pilipinas may mga ganito, may mga, yung mga hindi talaga Pinoy, yung mga, mga migrants, manggugulo sa Quiapo, no? Manggugulo sa BGC, manununog ng kotse, hindi ubra sa mga Pilipino to eh. Mga lods eh, no? Siguro mababait lang talaga sila. Tingnan nyo, nagkakapi-kapi lang sila habang nagkakagulo. Hindi nila pinapansin yung mga makukulit, no? Pero kung sa Pilipinas yan, tayo yan, ano pa yan, honor, kumbaga, it's an honored pa sa kanila na mambugbog ng foreigner. Kaya Pinoy, no? Subukan nyo sa Pilipinas yan. Ayan yan. Gawin nyo sa Mindanao yan. Laging ganun yung sinasabi, no? Grabe. So, maraming video dito, mga lods, na puro ganyan yung gulo. France, tingnan natin. France. Alam ko marami kasi nung nagbo-browse ako, nakikita ko talaga nagkakagulo eh, mga idol. No, kita nyo, ito sa Poland naman, no? It's been revealed that while African and third world migrants in France burned down and loot after their Champions League victory, no? Poland does not complete opposite when they win major events. Poland is approximately 90 to 99% white, mostly native with very few migrants. France went full third world mode. Siguro ano to? Ano ba yung nangyari? Meron ba sports na inaalaw? Hindi ko kasi alam, mga lods eh. Sorry ang hirap
paano-ano lang ako eh, pasilip-silip lang ako sa news eh. Oh, ayan oh, grabe no. Ano naman to? Oh. France has fallen. Just a reminder, France has nuclear weapon. Dahil lang sa ganyan, no? Oh. Ano ba yung napanood ko movie na ganito? Nakalimutan ko na. Grabe, no? Dahil lang dun, no? Talagang buwis-buhay sila. Grabe. Oh, buwis-buhay. Celebration lang to. Damn. Oh, ayan. Tara tayo sa news natin. Alam nyo ba mga Lodi, nag-post si Trump nito. Ito yung sinasabi niyang Golden Dome. Kung sa Israel may Iron Dome, ito yung pinost niya, Golden Dome. President Trump drops epic rendition of the Golden Dome for the White House. So sa White House lang to mga Lodi Hindi hindi kasama yung buong Amerika. Kasi sa Israel, buong Israel yung may Iron Dome eh. So dito naman sa White House lang. Siguro ang gusto kasing gawin ni Trump mga Lodi, gawin niyang ang pinaka-safe sa buong mundo na lugar ay yung White House. No, ayun yung sinabi niya lalo na nung nabalitaan natin nung nakaraan na merong nagpaputok doon sa White House, 'di ba? Ayun yung simula doon, lagi niyang sinasabi 'yun, no, na gawin niyang pinaka-safe. Hindi lang para sa kanya, pati sa mga susunod na presidente, dapat ang maging pinaka-safe na lugar sa mundo is yung White House. Ganun 'yan, mga idol, no? Saan na? Bukod diyan, saan 'yun? Eto naman mga lods, no? Balik tayo dito sa Clarity Act natin. Sabi dito mga idol, the banks will not accept it. Says JP Morgan CEO on Clarity Act. Si Jamie Dimon yun, no? The CEO of banking giant JP Morgan has pushed back hard against the possibility of stablecoin reward. Wala na nga naayos na to, mga idol. No? Diamond claims his objections are focused on end user protection, but many form within the industry suspect he expect his afraid stablecoin shape competition to the traditional banking. So ang pinopokus pa rin nila dito na hindi masapawan yung bangko no ng stablecoin yield. Pero alam ko na na to, nasolusyonan na to dahil lang sabi nga walang earnings sa mga naka-idle na stablecoin, no? Dapat gumagana siya. So punta tayo dito. Nako, ito malungkot to mga lods, no? Kung merong XRP Summit, Bitcoin Summit, yung Cardano Summit, na-cancel due to votes. The Cardano Foundation says its proposed Cardano Summit 2026 will not happen this year after a treasury vote failed to reach the required 2/3 approval. No, kailangan kasi may botohan niya kasi syempre kung mas lamang yung ayaw, baka walang pumunta dun. Sayang yung mga bayad nila sa mga magsasalita at sa venue. The revised request for 7.8 million ADA worth around 2 million received 65% support but still fell short. Even late backing from Charles Hoskinson and Foundation CEO Frederick Gregaard was not enough to push it through. Nako, grabe. Alam nyo minsan sa Cardano, alam nyo meron din akong Cardano noon, pero wala na akong Cardano ngayon eh. Pero dati meron akong Cardano at goods yung Cardano nung inaral ko yung Cardano, goods yun eh. Kaya lang pumangit lang talaga yung mukha ng Cardano, mga Lodi, sa mga pagpinagsasabi nito ni Charles Hoskinson eh. Yung mga comment niya, yung mga salita niya, parang doon nagiging negative. Parang siya mismo yung nagpapapangit ng imahe ng Cardano. So, dahil nga doon, saka kaya umalis ako eh. No, pero yun lang, hindi natin alam. Pero goods yung project nila eh. Kasama nga sila dito. Isipin nyo Swift confirms 25 plus banks going live by June using crypto for 24/7 cross-border payment. So goods yan mga Lodi Grok, is that true? When did they announce that? Sabi dito. Wala. Tayo na lang magtanong. I-copy natin yung kanyang tanong. Hindi ko pa ito nagpapack-check eh. Sorry kasi si Altcoin Daily nag-post eh. Pag si Altcoin Daily kasi,
medyo legit naman. Hindi natin alam. Sikat dyan, no? Si Altcoin Daily, 2.2 million followers. Grabe yan, no? Uy, ayos sumagot ni Grok. Mukhang na ano na. Mukhang na-choke. Na-choke. Uy, go, go, go. Yan. Yes, it's true daw. Yes, it's true with the clarification that the tweet makes two related but distinct sweep initiatives. Here's the verified breakdown based on official sweep announcement. 25 plus major plus banks going live by the end of June. Kasi ito, kaya naisip ko na natanong ko sa inyo kanina na yung June ba natin magiging positive na? Dahil nga dito nakita ko yung news na to, no? This refers to SWIFT's new framework scheme for cross-border retail customer payment, improving speed and cost transparency, full value delivery, and instant settlement where possible on the traditional network. Announcement date March 5. In-announce to noong March 5, 2026 with follow-up details with mid-March. More than 25 banks committed to going live with the framework by end of the June. Kaya lang 25 plus banks, no? Ba't ito yung logo nila? Kasama ba itong mga to? Magiging bangko na ba yung Ripple? Ayan, no? Tapos eto mga Lodi, ito natawa ako dito sa podcast na to. Kasi etong mga to, ito yan, si Crypto Banter na yan, mga Lodi. Ano yan? Hindi. Basta ito, hindi ko alam kung ito yung Crypto Banter. Basta itong tao na to, tutol to sa XRP, mga Lodi. Kumbaga, ano siya, alam ko Bitcoin Maxi to eh. No, so ayaw niya sa XRP, mga idol, no? Talagang lagi niyang sinasabi na basta ayaw niya, no? Tapos nagkaroon sila ng interview dito kay Peter Brand, pangalan nito, basta yan, no? At nagulat siya sa sinabi, no, nito, no? Tingnan niyo XRP probably is the best. Sabi niya, XRP probably is the best, sabi niya. Did you just say XRP is probably the best? Yeah, I mean, right now, if you had... tsura niyo, taka siya, nagulat siya. Did you just say XRP is probably the best? Yeah, I mean, right now, if you had a bet on a horse to become transactional, it would probably be XRP, Solana, ETH. I just think most of them are going to end up jump. I didn't imagine that. Sabi niya, most of them end up jump. Yung sinabi niya, yung pagkakaintindi. I just think most of them are going to end up jump. I didn't imagine that Peter Brandt would be talking about XRP, but I mean, you learn something new every day. Diba? Kilala si Peter Brandt kasi, mga Lodi, matagal na to sa space. Since 1975 pa siya. Author, market wizard pa nga tawag sa kanya, sinearch ko siya eh. Diba? Price Science Membership Factor Report. So, sikat siya, mga idol, no? Follow nga natin to. Si Crypto Chupul para to. Si Ron Neuner. Ayan. Siya nga yung founder ng Crypto Banter. So, ayan, pinagtatawa ng pangalan nila XRP eh. Kaya lang nagulat siya dahil, ayun, no? Na-disappoint siya sa interview niya. Sinabi na the best bet is XRP. No, tas syempre, ito lang sasagutin ko lang mga Lods. No, ito kasi tama yung sinabi dito. No, kasi merong yung post na to, changing my XRP to XLM is not a mistake. So ayan daw mga Lods, no, pinaliwanag niya pa, DTCC patent, etc. Support only XLM or only XRP, both or any compatible DLT like Canton Network. XRP Ledger XRP mention is meaningful but doesn't mean they must use it. Kumbaga, binanggit yung XRP pero hindi naman sinabi na gagamitin sila. Parang ganun yung sinabi niya ganun kababaw lang yung sinabi niya Fact check it yourself. So ito yung sinakita kong magandang sagot dito. Sabi dito ni J. Merck, funny how you are just trying to justify a stupid mistake. Sabi niya rito, no? Who is the one with the prime broker business? Sino, mga Lodi, no? Ripple. Who is the one with the stablecoin company?
Who is the one with over 1,500 banking partners? Who is the one with the treasury company? Have some common sense. Sabi niya ganun. XRP has been preparing for this moment for years. No, in addition, XLM is a fork of XRP. Do you really think Ripple and XLM don't already have an agreement as to who is going to do what? XLM is a retail demand-driven and non-profit organization. They have already tested a pilot to universal incomes. Who will regret this decision? You will regret this decision. So ayun sinabi niya kasi may mga ayun katulad din ng mga nagsasabi sa akin, mga idol na, binenta na nila yung kanilang XRP. Sabi ko nga sa inyo mga lods parang nakalimutan nyo na kung bakit nyo binili o bakit kayo na-convince na bumili ng XRP. Siyempre meron kayong nalaman o nagustuhan sa mga project nila, ganto, ganyan, di ba? Tapos nakita niyo yung mga ginawa nila lalo na nung dinimanda sila ng SEC, kung paano sila lumaban, di ba? Kung paano sila nanalo, yung mga partners nila, yung mga naka-NDAs, yung mga nagawa nila na dati, imposibleng sinasabi na hindi nila magagawa. So, nasa inyo yan mga Lodi. At the end of the day, decision nyo yan, pera nyo yan, mga Lods, no? At kung magpa-profit kayo sa tingin nyo na hakbang nyo, di goods yun. Hindi ko sinasabing wag nyong ipalit yung XRP nyo sa XLM kung ayun yung nararamdaman nyo. Ipalit nyo kung gusto nyo, bahala kayo. No? Ayun yun sa akin, mga idol, no? Kasi yung iba kasi sinasabi, ano ka na, mag-XLM ka na, ganun, no? Sabi ko nga mga Lodi, ako, ni-research ko ng sarili ko yon. Kung may papagalitan ako, may sisisihin ako sa mga desisyon ko, ako lang yun. Dapat ganun din kayo, no? Kasi, kumbaga, pag nanonood kayo sa mga content creator tulad ko, huwag kayong maniniwala agad sa mga sinasabi ng mga content creator. Pwede nyo silang basihan kung ano yung mga i-research nyo. Sinabi ni ganito to, research ko nga kung tama. Sinabi ni ganito to, tignan nga natin kung okay yung sinabi niya, ganito, ganyan. Siyempre, sarili mong desisyon yun kung makukumbinsi ka niya o hindi ka niya makukumbinsi or what. 'Di ba? So, at the end of the day, sabi ko nga, pera niyo yan, desisyon niyo yan, at nasa inyo yan kung anong gagawin niyo sa asset niyo. Okay? So, ngayon, mga Lodi, umaga, pasensya na kayo medyo maiksi lang yung video natin na to. Pero mamaya, babawi na ako mga Lods. No? Medyo maayos naman yung kahapon kasi, hindi talaga ako makapagsalita kahapon. Talagang ano lang ako na nood-nood lang. Pero ngayon, okay na tayo. So, kaya na nating mag-update uli mamayang hapon o mamayang gabi. Tingnan natin kung ano yung mga bagong news at update. No? So, ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy nyo yung ating balita ngayon, mga Lodi. At subscribe kayo, okay? At like ang ating video. Maraming salamat. At What's up, what's up?